Mga kapuso, tuloy ang nag-dissipate o nawala ang low-pressure area na dating bagyong Basyang. Ayon po sa Pag-asa, sa ngayon, shear line ang nagdadala ng maulap na panahon at kalat-kalat na pagulan sa Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Aurora, Rizal, Laguna, Quezon, Northern at Eastern Samar. At nakakaapekto naman ang northeast monsoon sa natitirang bahagi ng Luzon. Gayun din sa Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Nueva Ecija, Bulacan at natitirang bahagi ng Calabarzon. Localized thunderstorms naman ang nagpapaulan sa natitirang bahagi ng bansa. At sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible ang light to intense rains bukas sa Cagayan, Isabela, Ilocos Norte, Zambales, Camarines Norte, Oriental Mindoro at Palawan. May chance naman ng light to moderate rains sa Eastern Samar, Negros Occidental at Bohol. Habang light to intense rains naman ang posibleng maranasan sa Agusan del Norte at Agusan del Sur, sa Bukidnon, Cotabato at Davao Oriental. Posible ring ulanin bukas ang ilang bahagi ng Metro Manila. Wala po sa Cambodia si Charlie Atong Ang. Yan po ang kinumpirma ng Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation ng Cambodia. Sa isang pahayag, sinabi nilang walang record ang kanilang immigration na pumasok o lumabas sa kahit aling border checkpoint ng Cambodia si Ang, na wanted sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Ang paglilinaw ay paraan nila iwaksi ang ilang ulat na nagpapahiwatig na nagtatago sa Cambodia si Ang at may mga pulis mula Pilipinas na ipinadala roon para siya'y tugisin. Sa isang text message, sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na paniniwalaan nila ang pahayag ng Cambodia. Git niya, ang star witness na si Julie Patidongan ang nagbigay ng impormasyon na nasa Cambodia si Ang. Patuloy daw na tinutugis ng pulisya si Ang para mabigyang hustisya ang mahigit 100 nawawalang sabongero. Excited raw si Ashley Ortega sa kanyang pagbabalik afternoon prime matapos ang maraming taon. Narito ang aking chika. Thankful si Ashley Ortega sa magandang simula ng 2026. Kung sinulit niya daw ang bakasyon noong holiday season, trabaho agad ang kanyang focus sa pagpasok ng bagong taon. I'm happy na start pa lang ng month ng 2026, sobrang busy na agad. Yun naman yung gusto ko eh. Siyempre, it's a good problem. Medyo nakakapagod pero fulfilling and satisfying naman. Bibida si Ashley bilang isang babaeng may mental condition sa upcoming afternoon drama series na Apoy sa Dugo, kung saan makakasama niya ang love team ni na Derek Monasterio at El Villanueva. Exciting daw ito para sa kanya dahil taon na ang binilang bago siya ulit nagka-project sa afternoon prime. I think show pa ata ni Bianca tsaka ni Miguel, nung love team pa sila dati. Pero ever since kasi puro prime time ako. But it's so good to be back. Yung story talaga is lagi may mga away-away. Yan yung gusto kong gawin. Sinabi ko naman sa'yo, Recently, guest si Ashley sa serye ng kanyang boyfriend na si Mabi Legaspi na Hating Kapatid, kung saan mapapanood ang crossover ng kanyang karakter mula sa Hating Kapatid patungo sa Apoy sa Dugo. And that's my chika this Saturday night. Ako po si Nelson Canlas. Pia? Thank you, Nelson! Hayahay ang buhay ng isang fur baby na sa gitna ng pagtulog, aba, hinatiran pa ng unan. Yan po, at iba pang mga cute moments ng mga fur babies sa Usapang Pets ni Darlene Kai. Mahangin sa labas, perfect moment para sa siesta ng asong si Baubi. Mas lalong nahimbing na ang tulog niya nang lagyan pa ng unan ni Lola Clarita. Mapapasana all ka na lang dahil hindi naman masyadong obvious na siya raw ang paboritong apo ni Lola. Ayon sa apo ni Lola Clarita, si Baubi ang unang fur baby ni Lola na ipinaampon sa kanila. Tunay na baby ang turing ni Lola Clarita sa alaga. Bukod sa sinusubuan, dinadamitan niya rin ito. Antok na at naghahanap ng tamang pwesto sa kanyang rocking chair ang French Bulldog na si Chico. At nang makahiga na, napapuntong hininga pa nga sabay ngiti. Kansyaw tuloy ng kanyang fur dad para bang napagod sa pagkayod si Chico. Pero ang totoo, na late nang uwi ang kanyang fur dad kaya antok na si Chico sa paghihintay sa kanya.
sweet kisses naman ng mga alaga ang gumigising sa mag-asawang ito sa Pasig City. Ayon sa fur parent na si Laika, hinihintay talaga ng mga alaga ang tunog ng alarm clock bago sila gisingin. Tila rambo lang umaga pero puno ng saya. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras.